Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Tungkol ito sa Senate Presidency. May nakikita siya sa kanyang bulang kristal. Kanyang prediction na tila baga ang Senate President ngayon ay mapapalitan. Sabi niya, watch out! So sino ang papalit? Ang kanyang manok, sabi niya, Alan Peter Cayetano will be the most intelligent leader of the Senate. Senate President, watch out. Oh, bakit? Bakit si Alan Peter Cayetano ang kanyang napupusuan? Okay. Ito. Rason niya, Alan Peter Cayetano became the city councilor of Taguig. So nagsimula siya sa baba. And then, became the highest leader of the city council. Naging vice mayor sa Taguig. Later on, became congressman of Taguig. Became the highest leader of the House of Representatives. House Speaker. And then, current senator. Okay. May narinig akong kanyang speech sa Senado ngayon, bago lang. Sabi niya, nung inoferan siya na maging Senate President, kailan ba yun? Panahon ba ni Tatay? Hindi ko na. Basta na-offeran siya na maging Senate President. Kaya lang, hindi niya tinanggap. Baka itong current, yung latest na shake-up, itong pinalitan si Chis Escudero, siya ang inoferan na maging papalit kay Escudero. Kaya lang sabi niya, hindi ko maatim na saksakin sa likod si Senator Escudero. Kaya hindi niya tinanggap yung offer na maging Senate President kapalit ni Escudero. So, sabi ko, wow, may loyalty itong tao na ito. So, ngayon, medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator J.B. Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion noong 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun. Isang pag-aalma yun. And then, Senator Zubiri, yun ang malaking dagok sa grupo nila, itong mayorya. Dahil nagsalita na si Senator Zubiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Siya, kasama siya sa Senate leadership. Majority floor leader siya. So, kanino siya hindi maligaya? Ibig sabihin, Senate President at Senate Pro Tempore, hindi siya maligaya. Iba na, nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ito ba yung speculation ko lang ito, opinion ko lang ito. Ito ba, bakit hindi na maligaya si Senator Zubiri? Yung tinawag niyang Senado na bulag, pipi at bingi. Ito na ba yung Blue Ribbon Committee hearing na parang may pinagtatakpan? Mula nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa at nabanggit na ang pangalan ni Romualdez, parang, according to Senator Amy, wala na daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Pati si Congressman Toby Chanco nagtaka na rin. Bakit panahon ni
Senator Marcolita at chairman, halos weekly ang hearing. Panahon ni Lacson, ganon din. Madalas, meron bang twice a week. Nabantayan ko rin yan. Sabi ko, it's okay to ah. Kailang mula nung lumabas si Gutesa, ayun na. Biglang na-stop naman. Wala na. Wala nang scheduled hearing. So, ito na ba yung si Senator Amy Marcos has left the group. Yung group chat ng mga 24 senators, umalis siya doon. Hindi niya na kursunada ang nangyayari. So ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng rigodon ulit sa rigodon ulit sa Senado? Let us see. Sa tingin ko madaling magkaroon ng rigodon. Kasi nga, napakaliit yung diferensya ng majority and minority. Ito ata ang, correct me if I'm wrong, sa history ng Philippine Senate, ngayon lang nagkaroon ng siyam na minority block. Napakadami. So, paliwanag ni Atty. Guanzon, napakadaling magkumbinse. Sino yung kumbinsehin? Number 1, Pia Cayetano. Example, kung ang itotos up nilang mag-Senate President si Alan Peter Cayetano, madaling kumbinsihin si Senator Pia dahil kapatid niya. Kailangan lang nila ng 4 para mag-13. Pia Cayetano. Subiri, nagsasalita na. Ayaw ng si JB Ejercito. Ayan, nagsalita na rin. Ayaw niya na didisgrantel na. So, isa na lang. Saan kukuha? Lito Lapid, madaling makumbinsi yan. Kung saan yung majority, idagdag mo pa yung 2 bilyan. So, yun po. Tignan natin anong susunod na kabanata. Okay. Magbasa tayo sa mga comments, Emil Grace Delpin, sabi niya, oh yeah. Nitro Bisdak OFW, yes. Aris Mel, dapat si Alan Peter Cayetano ginawa nila Senate President ng Senado kasi si Soto at Lacson puro tuta ni tambaluslos ang mga yan. Top Rowena Guanzon, pas ni Sir Rowena Guanzon. Top 2 si Alan nung nasa Ateneo School. Siya grabe, magaling talaga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo ngayon. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humana og abono. So mao ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humana og abono. So naanagi siya yung mga sanga ang kape. So kani nga kape nagduha ni siya kabulan. So mo ina ni ang yang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kaayo yang sanga. So duha pa ni siya kabulan ng kape. So mugo siya pandaghang kay sanga
So nindot gid kaayo. So salamat kay sa Ginoo nga nakaatiman mi aning kape kay nindot yun ay kaayo kung makatiman tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo og sa nagatanaw sa video.